Ako si Tito Anim Recaps Tagalog. Ito ang aking recap para sa 6 na 4 hero. Kung gusto mo ang mga recap ko, pakisubscribe. Nagsisimula ang kwento nang malaman natin na ang madilim na demonyong Panginoon na si Claudine ay nanguna sa isang pag-atake laban sa isang makapangyarihang kaharian. Ang laban ay tumagal ng 7 araw at 7 gabi, pero sa huli, ang tanging makakapigil sa kanila ay isang lalaking kilala bilang Mr. Hero. Ang tunay na pangalan ni Mr. Hero ay Jet, at pinapanood natin ang kanilang unang pagkikita. Nagulat si Claudine nang makita na nag-isa siyang ipinadala ng kanyang kaharian, pero walang sinasabi si Jet at agad siyang umatake. Napakalakas ng demonyong Panginoon, kaya madali niyang naitulak si Jet pabalik gamit ang kanyang magic. Gusto ni Claudine na sumali siya sa kanyang hukbo, pero tumanggi siya. Napagpasyahan niyang nandito si Jet para makipaglaban para sa sangkatauhan, pero ininterrupt siya ni Jet at ipinaliwanag na nandito siya para sa kayamanan at sa prinsesa. Nagulat siya, kaya inuulit niya ang kanyang intensyon. Matututo tayong higit pa tungkol kay Jet at kung paano ang pangarap niya ay palaging maging mayaman at magpakasal sa isang prinsesa. Noong bata siya, sinabi sa kanya ng isang blonde na lalaki na kung talunin niya ang demonyong Panginoon, makakakuha siya ng kayamanan at maililigtas ang nakidnap na prinsesa. Pagkatapos magpapakasal ang prinsesa sa kanya. Kaya, kinuha ni Jet ang kayamanan ng kanyang pamilya para sa paglalakbay at nagsimula sa landas ng pagiging bayani. Bumalik sa kasalukuyan, hindi makapaniwala si Claudine kung gaano kakaiba ang karakter ni Jet, pero sinabi niya lang na tumahimik at tumulong sa kanyang tagumpay. Iniisip ni Jet kung ano ang magiging pakiramdam na iligtas ang prinsesa, at binibigyan siya nito ng kapangyarihang talunin ang demonyong Panginoon. Nang talunin siya, kinuha ni Jet ang kanyang tungkod bilang premyo at naghanap ng prinsesa. Pumunta siya sa piitan pero nagulat siyang makita na ang nakidnap na prinsesa ay talagang isang prinsesang nakidnap na si Ruda. Agad binago ni Jet ang kanyang kwento at ipinaliwanag na ayaw niya ng gantimpala para sa pagligtas at ginawa niya ito para sa kaharian. Agad na umalis si Jet doon gamit ang isang teleportation scroll. Pero hindi lahat ay kung ano ang tila. Bumalik si Jet sa bahay at ipinalabas ang kanyang hindi paniniwala kung bakit nakidnap ng Dark Lord ang prinsipe sa halip na ang prinsesa. Noong sandaling iyon, huminahon si Jet nang mapansin niya ang isa sa mga prinsesa sa cover ng video game at naisip na tinatawag siya nito. Sa kaharian, bumalik si Ruda sa kastilyo. Sinabi niya sa lahat na hindi lang siya maayos, kundi natuklasan din niya ang isang kawili-wiling bagay. Bumalik kay Jet, makikita natin na siya ay nabigo sa hindi pagkakamit ng mga resulta na gusto niya sa kanyang landas patungo sa pagiging bayani at sa halip ay nagpasya na tamasahin ang pagiging isang video game playing homebody. Makikita natin ang alaala ng isang batang babae na tumatakbo mula sa isang nakakatakot na nangyari sa kanyang ngayon. Siya ay nasa kumpletong kawalang pag-asa, ngunit sa huli ay kinuha ng Dark Lord. Sobrang hinang-hina ang batang ito sa madilim na demonyong Panginoon at labis na nagdamdam ng talunin siya ni Mr. Hero. Nagising ang batang babae mula sa kanyang panaginip at hinatulan si Jet para sa kanyang ginawa. Matutuklasan natin ang tungkol sa mga eksklusibong knights ni Claudine na kilala bilang ang Big Four ng Dark Lord's Army. Marami silang nagawa pero sa Great War, talo sila kay Jet isa-isa at nagkanya-kanya silang landas. Ang knight na si Gina, upang maghiganti sa Dark Lord, ay nagtago ng kanyang pagkatao at pumunta sa kaharian ng Katalan. Araw-araw mula noon, nangako si Gina na hahanapin si Jet at maghihiganti kay Claudine. Ngunit bago yon, kailangan niyang magtrabaho ng mabuti at ginagawa niya ito sa isang cat cave. Makikita natin kung bakit siya nagtatrabaho ng husto dahil sa kanyang nakaraan na ipinapakita na minsang natagpuan niya na ang tungkod ni Claudine ay naibenta sa isang pawn shop pero hindi siya makabayad. Bumalik sa kasalukuyan, ipinaliwanag ni Gina na hindi na siya masyadong kapos sa pera, pero wala pa rin siyang mga lead kung nasaan si Mr. Hero. Ina-assume niya na siya ay pinoprotektahan bilang isang importanteng tao, pero makikita nating dumating siya sa cave. Sinabihan si Gina na hintayin ang kanilang bagong customer, at nagulat siyang makita na si Jet ito. Agad siyang nag-isip na nandito siya para tapusin siya, pero napagtanto na kung gusto niyang patayin siya, nagawa na niya ito noong huli silang nagkita. Inaasahan ni Gina na may balak siya, pero narinig natin sa isip ni Jet na masaya lang siyang nandito sa pinakamahusay na cave sa bayan. Pinipilit ni Gina na magtanong ng maayos kung ano ang gusto ng kanyang customer, at nagulat nang malaman na gusto lang niya ng pagkain. Narinig ni Jet na nag-aalok sila ng mga extra services doon, kaya ina-assume ni Gina na gusto niya ng kakaiba. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Jet na gusto lang niyang makakuha ng litrato mula sa lugar, at pinilit si Gina ng kanyang boss na maging parte ng litrato. Umalis si Jet bilang isang masayang customer, pero hindi makapaniwala si Gina na hindi siya nakilala. Pagkatapos, makikita natin na may isang misteryosong tao na nanonood sa buong oras. Ang taong ito ay isang isiwi ng bayan ng Katalan.
Naglalakad siyang mabangis habang nagulat na natagpuan ang isa sa Big Four habang tinatrack si Mr. Hero. Ang plano niya ay ipakita ito sa hari, pero huminto siya sandali nang magtagpo sila ng isang mas malaking lalaki na may dalang kamera. Maliwanag na weird siya dahil ginagamit niya ang kanyang kamera para kumuha ng mga litrato ng mga estranghero. Nagtataka ang Esili kung ang malapad na lalaki na ito ay Esili din tulad niya at pinapanood habang binugbog siya. Nais ng Esili na umiwas, ngunit nagulat siya nang malaman na ang lalaking ito ay talagang isa sa Big Four na kilala bilang I. Malalaman natin na si Ili ay isang veteranong photographer na obsesyon sa mga magical girl. Sa Great Battle, bilang isa sa mga dakilang knight ng demonyong Panginoon, siya ay nag-isa na tinalo ang pinakamakapangyarihang babaeng knights ng Rose Order. Nang matapos ang digmaan, nagawa niyang mailathala ang isang photo album. Sa ibang lugar, makikita natin ang kapitan ng Rose Order, at siya ay galit na galit kay I nang makita ang album na ito. Nagmamadali siyang magalit sa pagiging humiliated at naiirita na nakakatanggap ng maraming sulat mula sa mga tagahanga. Nangako ang kapitan na balang araw ay makakaganti siya kay I at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata nang makita siyang hinahabol sa labas ng kanyang bintana. Sa bahay ni Jet, naiirita si Jet nang makita na dumalaw si I sa kanya. Sinubukan ni Jet na palayasin siya dahil palagi siyang dumadating kay Jet kapag siya ay tumatakbo, pero itinuro ni I na matagal na silang magkakaibigan. Pinapakita ni Jet na hindi siya kaibigan ng Big Four, na labis na nakasakit kay I, pero pinapaalala ni Jet na magkaaway sila sa digmaan. Sa huli, sumuko si Jet at sinabi kay Ili na pwede silang maglaro ng video games. Pagkatapos, binalaan ni Jet si Ili na huwag hawakan ang kanyang mahalagang koleksyon, pero sinabi ni Ili na titignan lang niya at nagulat nang makita ang litrato ni Jet kasama si Gina. Tinanong siya ni Ili tungkol dito at umupo si Jet upang alamin kung ano ang tinutukoy niya. Sa wakas, naalala ni Jet at ina-assume ni Ili na talagang gusto ng dalawa ang isa't isa. Sa kaharian, nagulat ang hari nang malaman na si Mr. Hero ay nakikipag-ugnayan sa Big Four at sinabi na si Prinsipe Ruda ang nag-utos na sundan si Mr. Hero. Ang hari ay nagtataka kung ano ang balak ni Ruda at nagtanong kung sinusubukan ba niyang lokohin sila upang patayin si Mr. Hero. Isang general ang nagpasya na si Mr. Hero ay dapat na nakipagtulungan sa Big Four dahil imposibleng natalo niya silang lahat at ang demonyong Panginoon ng mag-isa. Nakakonvince ang hari at agad na nag-utos na hanapin at arestuhin ang lahat ng kanyang knights si Jet, ang bayani. Pagkatapos, sa susunod na umaga, papatayin nila ang isa sa Big Four, ang kilala bilang fallen hero, si Rock Barkhead. Sa isang piitan, may ilang mga gwardya ang naatake, at isang misteryosong tao ang nagsabi kay Rock na siya ay papatayin. Madali nang malaman ni Rock na ito ay ang prinsipe, at ipinaliwanag ni Prinsipe Ruda na matutulungan niya si Rock na bumalik sa Dark Void upang buhayin ang Dark Lord's army. Nag-alok si Ruda na maging hostage, ngunit labis na nabigo si Rock. Sumuko na siya at tinawag ang sarili na isang pagkatalo. Nagagalit si Ruda, pero pinapaalala ni Rock na patay na si Claudine at wala siyang magagawa ng mag-isa. Si Ruda ay nagsay na ipagpapatuloy niya ang kanyang plano ng mag-isa at bumati kay Rock. Sa ibang lugar, tinanong ni Jet si PG tungkol kay Rock, at ipinaliwanag niya na si Rock ang panganay na anak ng isang pamilya ng espada. Sobrang lakas siya, pero sinasabing may kapatid siyang mas makapangyarihan. Ang dahilan ng kanyang pagsali sa Dark Lord's Army ay hindi alam, ngunit may kinalaman ito sa alamat ng Black Dragon del Toro. Kilalang kilala ni Jet ang alamat dahil nagsasaad ito na ang mga kambal ay ipinanganak sa kaharian ng Cartland. Isang-isa ay isasakripisyo sa Black Dragon kapalit ng kanyang walang katapusang proteksyon. Na-realize ni Jet na mula nang matapos ang digmaan, mayroong nakakatakot na magic na nagmumula sa Royal City at sinasabi na may mali sa bansang ito. Pagkatapos ng kanilang laro, inalok ni Jet na kumuha ng pagkain, pero malinaw na walang hiya si PAG at humihingi ng maraming bagay. Agad na tinukoy ni Jet na hindi siya alalay at hindi bahay ito ni PE. Sa biglaang pagkakataon, nabasag ang kanyang pinto at nagulat ang mga tao na makita si Gina. Nandito si Gina upang makaganti pero hindi makapaniwala sa kanyang mga mata nang makita ang dalawang lalaki. Si PG ay desperado na linawin ang mga bagay sa pamamagitan ng pagsasabi na sila ay magkaibigan lang, pero lalong naiinis si Gina. Nakapagpasya siya na si PG ang dapat na nagdala kay Jet sa kastilyo noong Great War, at nakumpirma ito ni Jet. Kailangan muling linawin ni PG na siya ay nalinlang. Pinabayaan siya ni Jet habang siya ay nagbabantay mag-isa, at umatake si Jet sa kanya. Sobra na ang kay Gina sa pagkatalo ni Jet nang paulit-ulit at determinado siyang bigyan siya ng lasa ng pagkatalo. Sinubukan ni Jet na pigilan siya sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na natapos na ang digmaan at ayaw na niyang maging kaaway nila. Si Gina ay sabik para sa paghihiganti,
kaya patuloy ang kanyang walang katapusang atake at pinilit si Jet pabalik. Madali na naiwasan ni Jet ang lahat ng kanyang makapangyarihang attack pero nagulat siya nang marinig ang boses ng isa sa kanyang mga figurin ng prinsesa. Iniisip niya na tinatawag siya nito para sa tulong at agad na pumasok ang instincts ng kanyang bayani. Si Gina ay humanga sa kanyang bilis at ipinaliwanag ni Jet na hindi maganda ang humawak ng pag-aari ng ibang tao. Ibinato niya ang kanyang sandata pabalik at agad na naramdaman ni Gina ang kanyang kapangyarihan. Lumayo siya para maipagpatuloy ang kanyang atake pero naghanda rin si Jet. Sa nakakagulat na pagkakataon, ginamit lang ni Jet ang isang daliri upang sirain ang lahat ng kanyang mga sandata. Sa kabila ng kanyang labis na kapangyarihan, nagpasya si Gina na ipagpatuloy ang pakikipaglaban pero agad na bumagsak at naisip ang tunay na kapangyarihan ng bayani. Naiinis si Jet nang malaman na tila akala ni Gina na gumamit siya ng maruruming trick upang talunin si Claudine. Ito ay nakakasakit, kaya sumigaw siya na pareho silang nagbigay ng kanilang makakaya sa kanilang duel. Ito ay isang laban para sa kanilang mga pangarap at dignidad. Tinutukoy ni Jet na pumunta si Gina sa kanyang bahay upang tapusin ang kanyang buhay at ina-assume na handa na siya sa kamatayan. Mukhang banta ito pero ipinaliwanag ni Jet na natapos na ang digmaan at wala nang dahilan para mamatay ang sinuman. Nagulat si Gina habang naaalala ang isang panahon nang minsang sinabi sa kanya ni Claudine na, kung maaari, umaasa siyang walang mamatay mula sa digmaan. Umiyak siya, kaya sinita siya ni PG dahil sa pananakit sa damdamin ng isang babae. Nag-alok si Dead na hayaan siyang bugbugin siya, pero sa kondisyon na doon lang matatapos ang kanyang paghihiganti. Nangako siyang hindi lalaban, pero sekretong naghanda siya ng depensa. Akala niya ligtas siya, pero nagkamali siya nang suntukin siya ni Janus gamit ang teknik ng pamilya na tinatawag na piercing shield. Nilinaw ni China na magpapahinga lang siya sa paghihiganti, at nangako pa rin siyang papatayin si Jet isang araw. Sinabi ni Jet na matigas ang ulo niya pero nakaramdam siya ng kakaiba at sinabi sa dalawa na napapaligiran sila. Nang tumingin sila sa labas, nakita nilang may hindi bababa sa 100 sundalo. Malinaw na mga puwersa ng hari sila, kaya akala ni Jet na hindi siya ang target. Sinabi ni Gina na walang sumunod sa kanya, kaya hindi sila nag-aabang sa kanya. Dahil dito, nag-sign si Jod kay Agina na kung may problema, kailangan lang nilang ibigay si PG sa kanila. Sa labas, isang mage na nagngangalang Zer ang naghahanda ng mga sundalo para sa atake, pero nagulat sila nang makita nilang lumabas ang kanilang mga target. Sinabi ni Jet na tinulungan niyang mahuli ang Big Four at sinabi sa kanila na dalhin si Iggy. Nagpasalamat sila sa tulong niya, pero sinabi ni Chakrami na alam nilang nakipagtulungan si Jet sa puwersa ng Dark Lord. Dahil dito, inutusan ng hari na dalhin si Mr. Hero sa hustisya. Sinubukan ni Jet na ipaliwanag, pero wala silang pakialam at ginamit ang spell na tinatawag na Infinite Gravity. Pero nagulat sila nang makita nilang kayang kumilos ni Jet at pinuri ang dakilang Mr. Hero sa kahit na nakatayo siya. Ipinakita ni Jet na kaya niyang gawin ang higit pa sa pagtayo at ginamit ang spell na Magic Reversal upang pasunurin ang buong hukbo. Hindi sila makapaniwala na kayang gumamit ni Jet ng mataas na antas ng magic dahil isa lang siyang mandirigma. Ipinaliwanag ni Jet na hindi niya kailanman sinabi na isa siyang mandirigma at ginagamit lang niya ang espada dahil sa tingin niya ay astig ito. Pinigilan ni Zer ang magic ni Jet at naghanda ng ibang unit para umatake. Planado na ito ni Jet ng maaga at may isang malupit na asong nasa kanyang manggas. Sa buong panahong ito, habang tumatakbo, sinisisi ni Jet ang mga miyembro ng Big Four sa nangyayari, pero naputol ang kanilang argumento nang atakihin sila ng isang baliw na may dalang martilyo. Ang baliw na babaeng ito ang kapitan ng Rose Order. Hindi makapaniwala na nakipagsabuatan si Mr. Hero sa Big Four at humihingi siya ng pagbigay kay Ye. Hindi na nag-isip si Jet at iniwan ang Giant Mountain of Muscles. Ang batang ito ay handang tapusin ang buhay ni Peg, pero mas abala si Peg sa pagkuha ng kanyang mga mahalagang litrato. Dumating ang backup ng kapitan, pero nagulat siya sa suot ng mga ito. Naalala niya kung paano siya pinilit ng mga miyembro ng kanyang grupo na magsuot ng nakakahiya na damit para mabigla si Peg, at sinasabi nilang hindi ito magiging malaking problema dahil magsusuot. Silang lahat ng ganoon. Wala sa kanila ang nakasuot ng dresses, at dahil sobrang nakakahiya yon. Abala, si Peg sa kanyang personal na photoshoot, kaya sinimulan ng kapitan ang laban. Nakatagpo sina Jet at Gina ng ilang sundalo, pero ginamit ng ating bida ang body enhancement magic para paliparin sila. May isa pang gwardiya na natumba nang ginamit niya ang speed increase magic, at ngayon lang naisip ni Gina na talagang mage si Jet. Nakaiwas sila sa maraming sundalo, pero kailangan ni Jet na gumamit ng depensa magic nang inatake sila ng malaking atake. Ang umatake ay si Zer, at gusto lang niyang sumuko sila ng tahimik. Ang buong kaharian ay hunting sa kanya ngayon, kaya wala siyang pagkakataon na makatakas.
Natatakot si Gina na sobrang dami ng kaaway, pero ipinakita ni Jet na mayroon siyang paraan para makatakbo. Mayroon siyang teleport ring, pero mayroong isang bagay tungkol sa destinasyon na nagbigay sa kanya ng pag-aalinlangan na gamitin ito. Pero hindi nag-atubili si Gina at na-teleport sila roon. Ginamit ni Zer ang tracking magic para hanapin sila pero nagulat nang malaman niya kung nasaan sila. Nagtataka si Gina kung nasaan sila pero ayaw sabihin ni Jude at sinalubong siya ng isang malaking dragon. Natakot si Gina sa halimaw at nagulat nang tawagin ni Jude itong kanyang guro. Pinapaalala ng dragon kay Jet na kailangan pa rin siyang parusahan, pero nagmamakaawa siyang huminahon ito. Nawala na sa isip ni Gina nang makita niyang nilamon siya ng dragon. Pero niluwal siya ng dragon at makikita nating nakatali siya. Ang dragon ay tila gustong makipag-usap, kaya ipinakita niyang ang kanyang anyong tao, at nalaman naming ang pangalan niya ay Lexi. Dinala sila ni Lexi sa kanyang bahay, at ang unang tanong niya ay kung ano ang ginawa ni Jet sa kanyang pangil. Nakatakot si Jet at itinuro na dahil ito ang kanyang pangil, wala siyang alam tungkol dito. Pero gumamit si Lexi ng truth-telling spell sa kanya at agad na nagsalita si Jet. Narinig niya na ang mga pangil ng dragon ay naglalaman ng makapangyarihang magic, kaya ibinenta niya ito sa isang maharlika at kumita ng malaking pera. Binugbog siya ni Lexi dahil sa kanyang ginawa at si Jana ay nakapanood na lang na walang sinasabi. Tiyak na aprobado siya sa pagkakabugbog kay Jet, pero nagtataka si Lexi kung sino siya. Lalo pang nagalit si Lexi nang isipin niyang naging lalaki na si Jet at ipinagpatuloy ang kanyang walang habas na pagbubugbog. Naalala ni Lexi kung paano si Jet ay isang mabait na batang lalaki at nagtataka kung paano siya lumaki na ganyan. Iniisip ni China na maaaring si Jet ay dragon din pero hindi siya at nakatira lang siya kay Lexi bago siya naging bayani. Ngayon, naisip ni Lexi kung ano ang nangyari sa kanyang sweet boy at naalala na nagsimula ito nang may isang tao na nakiusap sa kanya na maging bayani. Ang pangalan niya ay Godo, siya ang nagsabi kay Jet na kailangan niyang talunin ang Demon Lord at iligtas ang prinsesa. Sinabi din niya kay Jet na pakakasalan niya ang prinsesa at iyon ang magiging tuktok ng kanyang buhay. Tumaas ang imahinasyon ng batang ito at ikinuwento niya sa kanyang guro ang desisyon niyang maging bayani. Sinubukan ni Jet na ipaalala sa kanya na pumayag siya dito, pero wala siyang pakialam at hindi siya palalayain ni Lexi sa pagkakataong ito. Sa tingin ni Lexi, napakamapanganib sa labas ng mundo at nag-aalala siya na baka magpaloko siya ng isang temptress, tulad ng babaeng may asul na buhok sa kanyang silid. Akala ni Jet na ibabalik siya ni Lexi sa bahay pagkatapos niyang umalis noong unang beses, pero inisip ni Lexi na pumunta siya sa Katalan para iwasan siya. Wala siyang kaalaman at ipinaliwanag niya na hindi siya makapasok sa Katalan dahil may isang tusong tao roon. Sa Katalan, tinawag ni Prince Ruta si Rock na tanga habang inihahanda ang kanyang parusa sa kamatayan. Siya noon ang pagmamataas ng mga tao at kilala bilang Northern Hero, gayunpaman, nangako siyang sumunod sa Demon Lord, kaya inutusan ng hari ang kanyang pagbitay. Maraming tao ang pumunta upang manood at kinondena siya sa pagiging alalay ng Demon Lord. Bigla, nagulat si Rock nang makita ang kanyang kapatid na si Gil. Siya ay isang Master Swordswoman at ang panganay na anak ng pamilyang Barkhead. Si Gil ay naging bihasa sa paggamit ng espada mula pagkabata at palaging nangako na pakakasalan ang isang lalaki na mas malakas sa kanya. Natalo niya ang Master Swordsman ng mas matandang henerasyon sa edad na 15, kaya siya ay nakilala sa buong mundo. Naglakbay siya sa mundo, hinahamon ang iba't ibang uri ng Masters, at hanggang ngayon, hindi pa siya natatalo. Dahil dito, wala pa siyang asawa sa edad na 35. Napagtanto ng mga gwardiya na delikado na sila, pero huli na nang magsimula na si Gil sa kanyang atake. Ang lakas niya ay nakakabaliw at binati niya ang kanyang kapatid. Sinabi niyang pinadala siya ng kanilang ama doon at inisip ni Rock na gusto ng kanilang ama na iligtas siya. Nagbigay si Gil ng nakakagulat na katotohanan. Pinadala siya ng kanilang ama dahil ayaw niyang ipagkatiwala sa iba ang pagsugpo sa kahihiyan ng kanilang pamilya, pero malinaw kay Rock na hindi pa siya pinatawad ng kanilang ama sa pagsama sa Demon Lord. Pero ipinaliwanag ni Gil na walang kinalaman iyon. Sa katunayan, mas kilalang masama si Rock, mas maganda dahil nakakapagpataas ito sa reputasyon ng kanilang pamilya. Ang dahilan kung bakit hindi siya pinatawad ng kanilang ama ay dahil natalo siya. Talo siya ng isang batang hindi kilala at pinabagsak niya ang pangalan ng pamilya. Tinanong ni Gil kung mayroon siyang huling salita at inamin niya ang kanyang pagkatalo, lalo na't nakuha ang buhay ni Claudine. Handa na siyang patayin siya, kaya pinagdahan niya siya. Pero nag-freeze lang siya at pinaalalahanan siya na dati ay mayroon siyang mga pangarap na gusto niyang matupad. Hindi siya naniniwala na ang pagkamatay ni Claudine ay dapat mangahulugan ng pagtatapos ng kanyang buhay at sinabing maaari siyang mamuno sa hukbo ng demon. Lord, pinapaalala ni Gil na wala nang makakatalo sa kanya maliban sa kanya at naniniwala siya sa kanya.
Bigla na lang, dumating ang mga elite guards na tinatawag na Golden Order. Gusto ni Kapitan Talon na alisin si Rock, pero malaki ang problema nila dahil binigyan ni Gil ang kanyang kapatid ng espada. May bagong pananaw si Rock sa buhay at agad na pinadapa ang mga tinatawag na elite guards. Sinubukan ni Kapitan Talon na lumaban, pero tinanggal siya ni Rock sa isang saksak. Nagulat pa si Rock sa lakas niya at napagtanto na ibinigay sa kanya ni Gil ang ninunong espada ng pamilya Barkhead. Inisip ni Rock na masyadong makapangyarihan ang espada, pero pinayagan siya ni Gil na kunin ito. Sa tingin niya, mas kailangan ito ni Rock kaysa sa kanya, at sapat na ang maliit niyang sandata. Naalala ni Rock na pinadala siya ng kanilang ama para tapusin ang kanyang buhay, pero sabi ni Gil na hindi ito ang unang pagkakataon na sinuway niya ito. Pakiramdam niya alam na ng kanilang ama na ililigtas siya niya sa halip. Tinanggap niya na bumalik siya sa bahay anumang oras na gusto niya, at sinabi ni Rock kay Claudine na siya ay bumalik na. Pagkatapos, naghahanda si Rock para sa laban nang marinig niya ang isang sigawan. Nagulat siya nang makita na si Prague ay pinapagalitan ng isang grupo ng mga babae. Pinanigas niya ang matandang kaibigan at sinabing sumama siya sa kanya pabalik sa kastilyo ng Demon Lord dahil balak niyang maging bagong Demon Lord. Nagtataka si Prague kung nagplano ba siyang muling makipagdigma at ipinaliwanag ni Rock na dati niyang pinangako kay Claudine. Sinabi niyang wawasakin niya ang buong Catalan Empire. Pero una ay kailangan niyang kunin ang staff ni Claudine. Sinundan ni Rock ang kanyang pakiramdam kung nasaan ang staff at natuwa nang malaman niyang natagpuan nila kung saan nakatira si Gina. Nandoon din ang staff at naaalala niya ang panahon na ipinakilala siya ni Claudine kay Gina. Napakabata pa ni Gina noon at si Rock ang namahala sa pagtuturo sa kanya ng swordsmanship. Sobrang naging malapit sila at pinilit siya ni Claudine na magpakuha ng litrato kasama siya. Nais ni Rock na malaman kung nasaan siya, at simpleng ipinaliwanag ni Peg na kasama siya ni Mr. Hero. Ipinahayag ni Peg ang lahat ng nangyari at sinabi kay Rock na si Jet ay isang mabait na tao, kaya nagkakasundo sila. Hindi lang nagulat si Rock sa impormasyong ito, kundi natatakot siya sa masamang mangyayari. Sa ibang lugar, nagalit ang hari nang marinig na tumakas sina Jet at Gina ng magkasama. Bukod dito, nailigtas si Rock ng isang master swordswoman bago siya mabehead. Para bang hindi pa sapat iyon, nakatakas din si Peg kasama si Rock. Lubos na nabigo ang hari pero sinabi ng kanyang kanang kamay na si Ginoong Rople na kailangan nilang mag-focus. Kailangan nilang makahanap ng solusyon bago dumating ang isang tiyak na tao. Biglang bumalik si Prinsipe Ruder upang imungkahi na tawagin itong pambansang krisis. Talagang masama ang sitwasyon pero hindi ito iniisip ng hari na seryoso at nararamdaman niyang kaya nila itong hawakan. Gayunpaman, pinapaalala ni Rople sa hari kung gaano kasama ang sitwasyon. Nagtaksil sila kay Mr. Hero at maari silang atakihin ng hukbo ng Demon Lord anumang oras. Talagang nagagalit siya at nagtataka kung bakit hindi pa nagpakita ang kanilang tagapagtanggol, ang Black Dragon Dardo. Sinabi ng hari sa kanya na tumahimik pero huli na. Isang multo ang lumabas at sinabi kay Ruda na sumunod sa kasunduan at nakakagulat na tinawag siyang Dardo. Nagtatawanan si Ruda na parang siraulong tao habang umuusok ang sinag ng liwanag mula sa kastilyo. Nag-transform si Ruda sa isang napakalaking dragon at nalaman natin na siya ang Black Dragon Dardo. Sinabi ng hari kay Ropo na hindi siya dapat makakita nito at pinatahimik siya. Bilang isang dragon ngayon, nagpadala si Ruda ng mensahe kay Lexi na darating siya sa kanya. Nakita ni Rock si Dardo mula sa lungsod na ito at kaagad na umalis si Dardo para habulin si Lexi. Sa bahay ni Lexi, sinabi niya kay Jet na huwag nang pumunta kahit saan. Hindi niya siya bibigyan ng kalayaan dahil tatakbo lang siya. Pero hindi na siya kailangang mag-alala dahil hindi magtatangkang pumunta ng hukbo ng Katalan sa kanyang tahanan. Biglang naramdaman niya na may pumasok sa kanyang barrier at kailangan niyang kumilos agad dahil ginamit ni Dardo ang napakalakas na atake. Nag-aalala si Lexi para kay Jet at nakita niyang nasasaktan siya sa ganitong antas ng kapangyarihan. Ang galit ni Lexi ay lumalabas at nangako siyang papanagutin ang sinumang umaatake habang nagiging dragon siya. Agad niyang inatake si Dardo at pinakita ang kanyang napakalakas na lakas. Agad namang hindi makapaniwala si Gina sa kanyang nakikita, at ipinaliwanag ni Jet na ang kanyang master ay malaking tao kahit sa loob ng Dragon Clan. Bigla, nagulat ang lahat nang makitang somehow ay nakaligtas si Dardo at tila naghe-heal pa. Ipinaliwanag ni Dardo na kailangan niyang maghigpit pa sa kanyang atake, kung hindi, kakainin lang siya ng buhay. Nakataka si Lexi mula sa cannibalistic dragon at tinamaan siya. Sa kasamaang palad, nag-heal siya muli at pinakita na ang kanyang balat ay mayroong uri ng acidic effect. Pinagtatawanan siya ni Dardo at natatakot si Jet na magkakaroon siya ng advantage kung magpapatuloy ang laban, kaya sinabi niya kay Gina na ililigtas niya si Lexi. Naniniwala si Gina na nagiging nakakatawa siya dahil obvious na walang pagkakataon ang isang tao na lumaban sa isang dragon, lalo na sa ganitong kapangyarihan.
Pinagtutuunan niya ng pansin na kung hindi dahil kay Lexi, na-evaporate na sila ilang sandali na ang nakalipas. Sumasang-ayon si Jet na wala siyang pagkakataon na manalo sa pamamagitan ng direktang pag-atake, pero nakaisip siya ng ideya. Sinabi niya kay Gina na hawakan ang kanyang pendant at tumakbo ng malayo hanggat maaari. Walang oras para pigilin siya habang umalis siya, at nagtataka siya kung ano ang ginagawa ng pendant. Bigla, lumabas siya sa gitna ng laban. Napagtanto niya na nagawa ni Dardo na atakihin sila ng diretsyo habang nasa loob sila ng bahay ni Lexi, kaya natutunan niyang hindi ito umaasa sa visual na pandama. Ang maliit na nilalang na multo ay bumubulong sa tainga ni Dardo at sinasabi nitong tapusin ang buhay ni Jet. Sinubukan ni Dardo na kainin siya, pero mabilis na nakataka si Jet at ginamit ang command para pilitin si Lexi na mag-transform pabalik sa kanyang anyong tao. Sa tingin niya, isa lang ang paraan upang makatakas sa pagtugis ni Dardo at ginamit ang spell na tinatawag na Disguise Transfer. Nagulat si Dardo sa lahat ng spells at sinabi ni Jet na paalam habang tila nawala siya. Natuwa si Dardo sa larong taguan pero sinabing hindi ito tatagal. Bigla, lumabas si Jet sa tabi ni Gina at nakakagulat na pinutol ang isa pang pangpang ng kay Lexi. Siyempre, nagulat ang lahat at walang masabi si Lexi nang ang kanyang magical power ay halos umabot sa zero. Nagalit si Dardo dahil hindi na niya matutunton ang kanyang kapangyarihan at nagtataka kung paano sila nakatakas. Ipinahayag ni Jet na ang plano niya ay itago ang kapangyarihan ni Lexi upang isipin ni Dardo na nakatakas sila. Perfect na gumana ang kanyang plano, pero galit na galit si Lexi habang itinuturo niyang hindi niya talaga itinago ang kanyang kapangyarihan, tinanggal niya ito. Ipinakita ni Jet na sobrang insan ang kanyang kapangyarihan, kaya kinailangan niyang gumamit ng di pangkaraniwang paraan. Biglang nagsimula ng matunaw ang anyong dragon ni Ruda. Nagtatanong siya kung bakit umalis sila sa kanya at nagtataka kung bakit hindi lang nila siya pinatay. Sa ibang lugar, nakita natin na bumalik si Rock sa kastilyo ng Demon Lord. Doon, nakita niya ang huli sa Big Apat ng Dark Lord na si Karn. Nakaupo si Karn sa trono at tila may ilang disipulo sa kanyang tabi. Habang umuulan kay Ruda, nakakuha si Jet ng determinado at nakatuon na hitsura. Salamat sa panonood ng aking recap.